At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking iskandalong sumabog ngayong araw nito matapos ibunyag ang isang senator na kasangkot sa katiwalian. Ayon sa isang ulat mula sa Bicameral Committee, ang issue ay agad naging viral at umani ng reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Pati na rin si President Cotin ng Norte Jr. tila walang kawala sa isyong ito. Ang senador na tinutukoy ay hindi patukoy na ayon sa mga impormasyon mula sa Bicameral Committee ay may mga lihim na transaksyon at koneksyon sa mga hindi otorisadong proyekto. Pinabulaanan ng senador ang mga parata ngunit patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang tiyakin ang katotohanan ng mga aligasyon. Ang mga detalye ay lumabas sa isang ulat na isinagawa sa ilalim ng mahigpit na pagsusuri ng mga miyembro ng Senado at Kongreso. Si President Cotin ng Norte Jr. na siyang pinuno ng bansa ay hindi nakaligtas ang mga tanong at agam-agam ng publiko kaugnay sa mga aligasyong ito. Sa kabila ng mga pahayag ng ilang mga miyembro ng gobyerno na ito ay isang isolated case, marami pa rin naniniwala na may kinalaman si PBBM sa mga nangyaring katiwalian sa loob ng gobyerno. Bagamat wala pang formal na pahayag mula sa Malacanang, inaasahan ng mga susunod na hakbang ng administrasyon hinggil dito. Dahil sa paglabas ng mga detalye ng katiwalian, muling sumiklab ang mga protesta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang mga grupong ito ay nananagawan ng agarang aksyon mula sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno upang magsagawa ng isang malalimang investigasyon. Tinututukan ng mga taong magiging reaksyon ni PBBM at mga hakbang ng gobyerno upang matiyak ang transparency at accountability sa loob ng administrasyon. Patuloy ang ating pagmonitor sa mga susunod na developments hinggil sa isyong ito. Ayon sa mga eksperto, malaki ang magiging epekto ng kasong ito sa imay ng gobyerno at sa kredibilidad ng mga leader nito. At yan nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutan mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Touch mo dyan, corruption at pati yung pagbabalik ng death penalty. Yes. Pero attorney, meron tayong problema maliban sa problema natin sa mga corrupt. Merong nanliligalig sa atin eh. Hindi naman Pilipino ito eh. Mga mga Chinese ito, hanggang ngayon nandiyan pa rin sila. Yung monster ship para ba sa ikatatahimik at ikapapalagay ng loob natin kasi peace and stability pinag-usapan natin. Ano pwede natin gawin dyan? Kulang pa ba ang batas? Kasi may dalawang batas tayo, Maritime Zones Act, meron tayong Archipelagic Sea Lanes Act. Bagong-bago itong mga batas na ito pero mukhang hindi pinapansin ng China at nandyan sila ngayon. Ano ba pwede nyo pang idagdag dyan pag kayo nahalal na senador? Unang-una, kailangan klaro sa atin na ang pangunahing arkitekto ng ating foreign policy ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Subalit bilang senador, maaari naman natin gabayan kung sino man ang Pangulo at magiging Pangulo na kinakailangan we have to be more diplomatic in trying to ease the tension there in the South China Sea. We have to help diffuse and escalate the tension. Di ba ba natin ginagawa ngayon? Hindi tayo pwedeng sumunod melo doon sa itinutulak na interes. Hindi interes ng Pilipino to eh. Interes ito ng ating banyagang alyado, yung American interest. And we cannot follow their interest. It is not in our interest to go to war with China. I am not acquitting China of their many wrongdoings. Marami silang mali. Subalit, ang choice mo lang, pagka ganyang usapin, dalawa. Kaya mo makipagdigma o makipag-usap tayo. And let's be real. Hindi natin kayang digmaan at hindi natin interest yan. Makipag-usap tayo. Let's help diffuse and de-escalate. Let's open the corridor for more diplomatic means of resolving the problem. Itigil natin yung warmongering, itigil natin yung what we call megaphone diplomacy. Yung salita ka lang ng salita na kung ano-ano. Because we have to consider, Joel, yung mga Pilipino na nasa teritoryo ng China, yung nasa Hong Kong, yung nasa Macau, yung nasa mainland China, paano kung magkaroon ng retaliation? Hindi ang gobyerno ng China, I don't think they'll do that, kundi yung mga mamamayan ng China, doon sa lugar at sakta ng ating mga Pilipino. Sinong mananagot doon? Meron din naman mga Chinese dito Ganon din ang pwede. Pero hindi yun ang solusyon. Masyadong marahas yun. At hindi naman siguro tamang pag sinakta ng Pilipino. Mananakit din tayo ng Chino. Walang katapusan ito. Pero Attorney Vic, speaking of diplomacy, sinasabi niyo dapat diplomatiko tayo dyan sa aspetong yan. Pero naging diplomatiko tayo sa China. Noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte, naging kaibigan natin. Pero ganito ang nangyari, sinasabi inangkin nga lahat Ngayon, nahihirapan na tayong bawiin yung mga lugar na atin. Meron pa kayong panig doon? Masyadong naging
kalakaibigan ang Duterte administration na ngayon ay malala na sitwasyon, di na natin mabawi. Kasi Sa ating mga tingnan mo, teritoryo. Joel, nawalan tayo ng teritoryo yung Scarborough. Hindi panahon ni Pangulong Duterte yan. Correct. Panahon yan ni Pangulong Aquino. Oh. Noong nagkaroon ng panlililang na sinasabi nga ay sabayan pag-withdraw ng ating gray ship. Tinanggal yung ating gray ship na natili yung gray ship ng China. At hindi na tayo makabalik. Hindi mo na makukuha yun. Itirahin mo sila, hindi nga natin kaya. And then ito naman yung sa kasalukuyang administrasyon na wala din yung Escoda Shoal. Kasi nga umatras din yung ating BRP Magbanwa at naubusan ng gasolina. Hindi mo na rin makukuha yun. But during the time of President Duterte, ang kanyang foreign policy, abay sangayon doon na hindi siya exclusive, all-inclusive. Makipagkaibigan tayo sa lahat, makipag-usap tayo. Nagtampo lang yung ating matagal na alyado at treaty ally na Estados Unidos. Kaya ako ano-anong versyon na ng kwentuhan ang nangyari. Subalit nung panahon na yun, malayang nakakapangisda ang ating mga Correct. mangisda. Doon sa lugar na ngayon ay hirap na hirap sila mangisda. Yun ang katotohanan. Pwede ba sabihin nagkamali si dating presidente na pumaling siya? Pumaling Hindi, hindi ko sinasabi kaysa na kamali si Pangulong Duterte. In fact, sabi ko nga, yung all-inclusive policy niya, yun ang tama. Kausapin natin ang China. Kausapin natin ang US. In fact, we are in the best position na gumita sa kanilang dalawa eh. Pero yung pinag-aagawa nila yung nasa atin eh. Ikaw, Yes, ano ba interest mo? Itong very important maritime navigational route. Ikaw, China, ito rin ang interest mo. Nasa akin to eh. Umupo kayong dalawa, kayo makinig sa akin. Pero ang impression, Attorney Vic, inaway ng dating Pangulong Duterte mga Amerikano. Hindi lang kasi matanggap ng Amerikano na hindi na tayo exclusive. Okay, so makita nyo, no? Ang galing pong sumagot si Atty. Vic. Yung stock knowledge niya and from puso niya, hindi siya nagsisinungaling. Yan ang kailangan natin. Anyway, mahaba-haba itong interview na yun. Ito, yung link ng interview, ilagay ko na lang sa description box at tapusin nyo na lang. Ulitin ko, namamayagpag na po ang kandidatura ni Atty. Vic. Taong bayan ang mangangampanya sa kanya. At yung panukala niya na plunder, babaan ng 5 million at death penalty, nako, mauubos. Sabi nga ng isang anchorwoman na mauubos ng mga politiko niya. Pag-usapan natin ngayon ang inauguration ni President Donald Trump sa US. May napanood na akong live stream. Yun na, nag-gather na ang mga tao doon. Meron pang post o live stream din ni Edwin Hamora. They are now traveling to Washington DC para saksihan ang inaugurasyon. Okay, so sino-sino ang mga world leaders na invited at sino ang sure na mag-attend, sino ang alanganin, sino yung hindi na-invite. Alam na natin, ang Pangulong Marcos Jr. hindi na-invite. At ang tinuturing niyang kalaban, ang Chinese President Xi, siya ang isa sa pinakaunang in-invite ng Trump administration. So, pag-usapan natin yan mamaya. Okay, dito sa napanood kong video ng Mirror Now, ito yung napag-alaman ko, Argentina, yung mga head of states, presidente ba o prime minister ng Argentina, Italy, Hungary, France, China, and former prime minister ng Poland, imbitado. Okay? So, ang sure na mag-a-attend yung Argentina, Italy, and France. Ang Hungary at ang China, hindi pa sure kung mag-attend, but they were invited. So, malalaman natin mamaya. Baka biglang magpapakita doon si President Xi. Ano kaya ang reaksyon ng Pangulong Marcos Jr.? Kahit hindi siya magpakita, isang senior representative ng Chinese government nandun. Ano ngayon ang masasabi ng administrasyon ito? Yung itinuturing nilang kaaway,
in-invite ng tinuturing natin best friend, di ba? Pinagmamalaki ng administrasyon na ironclad commitment ang samahan ng US at Pilipinas. Bakit hindi in-invite ang Philippine President? Bakit yung China na parang tinuturing kalaban ng US, siyang in-invite? Okay, pakinggan natin sandali itong balitang ito ng Mirror Now. Donald Trump's inauguration as the 47th US president is said to be a spectacle that will shake up the very fabric of American tradition. While presidential inaugurations are usually a symbol of unity, Trump's ceremony promises to defy convention, showcasing a guest list that mirrors his hard-right populist agenda. Trump's guest list is a who's who of controversial far-right figures. From firebrand nationalists to anti-establishment leaders, the attendees are united by their admiration for Trump's brand of strongman politics, making this event unlike any before it. Okay, so patalastas lang. Sandali ha. So ano sa tingin nyo? Anong masasabi ng PBBM admin? At the forefront is Argentina's Yeah. Javier Milei, a Argentina. president whose brash rhetoric and radical economic reforms have earned him comparisons to Trump himself. Oh, kapareha sila ni Trump ng style. Signals the deepening ties between U.S. and Latin American right-wing leaders, a powerful force on the rise. Then there's Italy's Giorgia Meloni, a Hey, fierce Italy. nationalist and Trump ally. Despite tensions between Italy and the Biden administration, Meloni's decision to attend is a powerful show of respect to the former president, strengthening Trump's grip on Europe's far right. It is a scenario in which at the head of two nations, Italy and US, there are two conservative leaders who can further reinforce the convergence. And I think that this could be, let's say, value added not only for Italy but for all of Europe. Hungary's Viktor Orban, Yan, a Hungary. longtime ally of Vladimir Putin and a vocal critic of the EU, was invited too. Though his refusal to attend only highlights the ideological Ay, hindi siya mag-attend. shares with European nationalists. Hungary. Everything will change. Today is Friday, but from Monday, after the inauguration, let's say on Tuesday morning, another sun will rise over the Western world. 4 years of bitter, difficult months of the Democrats are coming to an end. 4 years which were full of painful failures. It was a bad start to the beginning that the presidency was fraudulently taken away from Donald Trump. So in 2020, if they hadn't cheated, which is unprecedented in a Western democracy, then Donald Trump would have remained president. And then there would have been no Ukraine-Russia war. From France, Eric Zemmour, Kay France. his anti-immigration stance and inflammatory views will be there as well. Mag-attend. That Trump's influence reaches beyond the Atlantic, drawing extremists from all corners of Europe. Trump's reach extends further than Europe, though. He's invited Xi Jinping, China. China's president, China. signaling an unexpected diplomatic overture that could open the door to crucial talks on trade and global power dynamics. Xi's attendance is uncertain. Uncertain. Given China's stringent diplomatic protocols. If he doesn't attend, a senior representative may step in to send a symbolic gesture of support, setting the stage for a potential thaw in US-China relations. The inauguration will also see tech moguls like Elon Musk, Jeff Bezos,
and Mark Zuckerberg in attendance, cementing Trump's strong ties with Silicon Valley and global tech elites who have been instrumental in shaping his economic policies. These tech giants are not just business partners. They are part of the economic machinery that Trump has relied on to maintain his influence, and they are keen to remain in his orbit as he steps back into the political spotlight. Trump's guest list has sparked outrage in Europe, where his populist agenda is met with fierce skepticism. Ursula von der Leyen, the European Commission President, was notably excluded, underscoring the widening rift between Trump and EU leadership. Okay. So, yung European Union President, hindi na-invite. Isang malaking kahihiyan ito sa EU. Dito naman sa Asia, ulitin ko, isa sa pinakaunang in-invite ang Chinese President na itong Biden administration, itinuturing nila ang China na kalaban. Ito namang PBBM admin, dumikit sa US, dumikit kay Biden, magka-alyado kuruhay at kinalaban nila ang China. So, ano ngayon mangyayari? Itong administrasyong Marcos, dumikit ng husto sa Biden, ngayon, wala nang power ang Biden-Trump administration. Ano ang aasahan ng administrasyong ito sa US? The same pa rin? Yun na, malaking pagbabago po ang mangyayari. To me, it's a positive change. Kasi nga, dahil sa policy ng Trump administration, yung foreign policy niya is ayaw niya ng gyera. Hindi katulad sa Biden administration na dinikitan ng Marcos administration, gusto nilang makipaggyera sa China. So to me, mas ligtas ang mundo natin ngayon. Itong 4 na taon na panunungkulan ng Trump administration, at pasalamat tayo sa Diyos at may isang Donald Trump na nanalo. So, maulitin ko, ano kaya ang pakiramdam ng isang president ng isang bansa na itinuturing niyang US na kanyang kaalyado, hindi siya inimbita. Ang inimbita yung tinuturing na kalaban, which is China. Siguro unahin muna natin yung transparency and accountability. Meron pong issue tayo ng Confidential and Intelligence Fund. Baka tuwiran ba para sa inyo na silipin yung paggastos po ng CIF ng ating Vice Presidente, Attorney Vic? Bago ko sagutin, Joel, linawin ko lang, no, for transparency at dapat totoo, hindi ako naging hempin ng business permit and licensing office. I was just the special assistant to the chief. Para ng paro. At yung dun sa iyong katanungan, makatarungan bang dapat silipin ang paggamit ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President? Makatarungan sapagkat pera ng sambayan ng Pilipino yun. Subalit dapat pare-parehas, dapat batas. Kung sisilipin mo yung paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, dapat lahat ng gumagamit silipin mo. Correct. Sapagkat yun Diba? ang diwa ng tunay na transparency. Hindi pwedeng meron kang tinititigan, meron kang tinitingnan lamang. Pero, Atty., naniniwala pa kayo na hindi lahat na mga tanggapan ng gobyerno ay dapat bigyan ng intelligence and confidential funds? Dapat yung may mga law enforcement and intelligence gathering function ang bigyan ng intelligence funds. Yung confidential funds, alam ninyo, basta't nandyan at nagtatrabaho ang Commission on Audit, hindi tayo dapat mangamba sa paggamit ng confidential funds sapagkat subject to audit naman yan eh. At yun nga, kung mali naman yung paggamit ng pera ng sambayanan, whether it be confidential, intelligence, or ordinary disbursement of public funds, dapat panagutin, dun papasok yung accountability ng aming advokasya as a matindi na talaga yung corruption na nangyayari. Matindi na. Ganyan na yung level, extent, and depth ng corruption. So, tatahimik naman tayo. Salamat pa rin tayo sa kanila.
Ang ninanakaw nila sa atin, 1 milyon, tapos bibigyan tayo ng 2 piso. Tapos magpapasalamat tayo sa kanila, magmamano tayo sa kanila. Well, in fact, yung pera na yan, pera ng taong bayan, yung taxpayers' money. Sir, merong pahayag din po si Baguio City Representative Mark Go na pinupolitika nyo raw itong aid distribution po matapos po ninyong ibulgar itong 7-7 scheme at itong panibago na naman na 30-30-30 na scheme po. Kayo po daw ang namumulitika dito sa programa ng gobyerno. Ulitin ko, Adman, may nagsisinungaling dito. Totally nagsisinungaling dito. Pero sigurado akong hindi ako. Kasi isa rin sa naging vocal din dito na isinapubliko rin nung naitanong ko si itong Duterte Youth Party List, no? At kinumpirma nga niya na minsan na rin siyang inoferan nitong nabanggit po ninyo na 777. Isa lang siya sa vocal at nabanggit nyo nga po may mga kongresista din na lumapit sa inyo pero hindi lang talaga naglakas loob na banggitin na ito kasi alam nyo na sa panahon ngayon merong mga nagigipit. Sa tingin nyo po ano po ang dapat tandaan dito ng publiko po, Mayor, dito sa Garapalan na parang sa kanila yung pera at nabanggit mo nga yata sa isang panayam pag naubos na yung kanilang budget sa mga nabanggit na ayuda pwede pa silang mag-reload. Parang bala lang, mag-reload ulit para magkaroon ulit sila ng bigayin po ng ayuda, Mayor. Well, alam mo, hindi na natin mapigilan yan. Hindi na natin mapigilan. Magbibigay sila sa talaga magbibigay na ayuda. Ang taong bayan siguro, wag na lang magpasalamat. Ang taong bayan na lang magpasalamat. Pero naman namin yan Palalabasin nyo may utang na loob kami sa inyo. Hindi. Karapatan nyo yan, trabaho nyo yan, na siguraduhin na maging maayos yung aming buhay. Ganun dapat ang pag-iisip ng taong bayan. Huwag tayong tumanaw ng utang loob dahil niluluto lang tayo sa sarili ng nating mantika. Pangalawa, alam mo, Dave, Gagmar, yung ipinapamigay pa nilang pera sa atin, hindi pa yan yung mga ninakaw nila sa porsyento. Hindi pa yan yung mga ninakaw nila being the contractor at supplier. Iba pa yun. Intact pa yung pera na yun. Buong-buo pa yun. Pera nila na ninakaw. Hindi katulad noon, na kung ano ninakaw nila, pagdating na eleksyon, gagastusin nila. Ito, ngayon, hindi, intact yan. Ang pinapamigay nila sa atin ngayon, ito yung mga ayuda pa lang, na nakuha pa lang nila, na natanggap pa lang nila galing sa Office of the Speaker. Yan pa lang yun. So, kita mo, matindi na talaga yung corruption na nangyayari. Matindi na. Ganyan na yung level, extent, and depth ng corruption. So, tatahimik na ba tayo? Salamat pa rin tayo sa kanila. Ang ninanakaw nila sa atin, 1 milyon, tapos bibigyan tayo ng 2 piso. Tapos magpapasalamat tayo sa kanila, magmamano tayo sa kanila. Well, in fact, yung pera na yan, pera ng taong bayan, yung taxpayers' money. Opo, Mayor. Huli na lang, Mayor, no? Dahil speaking of pera ng bayan, merong bagong revelasyon din tungkol doon sa blankong items umano sa BICAM report ng 2025 national budget. Kayo ho ba, Mayor, naniniwala dito? At ano ho bang masasabi ninyo? Ako natataransan ako. Nagugulat ako na ganyan nakatindi yung kanilang yung lakas na loob na gawin yan. Totoo nga naman, wala talagang blanco doon sa GAA 2025. Kasi yung pirma ni Presidente, talagang walang blanco na doon. Naayos na yun. Pero ang dapat patunan ng pansin, yung BICAM report, which was the basis of the GAA na pinirmahan ni Presidente. Diba? Bakit? Why is it na blanco yun? Yan siguro ang itatanong natin. Why is it na pumirma kayo na alam nyo na blanco? Merong arrangement siguro nangyari. Hindi ko alam. I do not like to speculate. Pero siguro baka meron lang arrangement na nangyari. Okay? Kaya they were just so complacent. They were just so confident.